Magandang gabi po mga kababayan, breaking news po to. Atin pong panoorin ito pong bagong pahayag po ng Iglesia ni Cristo. Grabe no? Muling nanawagan ang Iglesia ni Cristo na tuldukan na ang mga malawakang katiwalian sa ating bansa. So, noong last lang na taon, nalimutan ko anong buwan yun. At sila po ay mayroong malawakang rally po doon sa Luneta o doon sa Quirino Grandstand, kung saan ang plano po sana noon ay 3 araw, diba? 16, 17, 18. Pero ang nangyari, 2 araw pa lang, hindi na pinagpatuloy ang naturang rally. Ang panawagan nila noon ay transparency. Gusto nila magiging transparent po yung gobyerno natin. At ito nga ngayon, muli nga silang nanawagan, kailangan tuldukan na ang malawakang katiwalian sa ating bansa. Kasi umpisa nung nagrarally sila doon sa Quirino Grandstand, wala tayong nakikita na ang mga utak, ang mga malalaking tao na naparusahan doon sa malawakang korupsyon, lalong-lalo na dito sa itong flood control. At sa halip kasi na tugisin ng mga salarin, ang mga testigo pa ang dildipit at kinakasuhan. Totoo naman yan, di ba? Kasi kagaya nung nagsasalita si Orly Gutisa na siya po ang pasimuno doon sa malita ay tinatawag, yung pera ay tinatawag na basura. Siya po yung naglantad na sila po ay nagde-deliver ng mga basura doon sa mga kilalang mga politiko. Isa na po dyan ang pinangalanan niya, si Dumanong dating Speaker Martin Romualdez. At ito pang si Saldico. Pero itong bago lang, merong 18 na mga ex-Marines na di umano nagtatrabaho doon kay Saldico at sila po ay may inilantad na mga ebidensya, pinagdideliveran po nila ng mga malita. O ika nga kaya Gutisa, ito po mga basura. At marami pong mga pangalan doon na kanilang binabanggit at karamihan po sa kanila ay nagdi-deny na sinasabi na hindi daw totoo. At bago lang, ito nga si Blue Ribbon Chairman na si Fantido, nagsasabi na ito ay destabilization daw. At parang sinasabi niya, itinaon daw sa sinasabi niya. Mamaya mapakinggan natin ito pong pahayag ng Iglesia ni Cristo. At ito ang sabi pa, huwag ipagliban ang katarungan. Oo, kasi parang ang nangyayari, imbis na lalabas na yung ebidensya para mapunta tayo dun sa talagang kautak ng kontrobersya na ito na malawakang korupsyon. Puro mo yan, ang balibalita, nasa 1.9 trillion di umano ang nalustay na pera. At payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat
sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. O yun, di ba? Talagang sinabi nila talaga doon na nasaan na napunta ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Hanggang ngayon wala pang resulta na malaking isda na napaparusahan. At mga kababayan, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagpanood at palambing naman po ng likes, share at subscribe po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.